Kumusta kayong lahat? Ako si Joylyn. May ganitong uri ng sitwasyon ang ibang mga tao. Ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, ngunit ayaw magpasa ng responsibilidad o magbayad ng halaga. Kapag nahaharap sa mga komplikadong problema, gusto nilang itulak ang mga ito sa iba. Anong uri ng pag-iisip ang kumukontrol sa sitwasyong ito? Ano ang kalikasan ng problema? Anong mga kahihinatnan ang maidudulot nito sa mga tao? Napag-isipan na ba ninyo ang mga tanong na ito? Ngayong araw, babasahan ko kayo ng isang liham na maaaring magbigay sa inyo ng ilang kabatiran. Dear Linyi, natanggap ko na ang iyong liham. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata, halos 1 taon na ang lumipas na hindi natin nakikita ang isa't isa. Sa iyong liham, itinatanong mo sa akin kung ano na ang natamo ko sa ngayon sa pagtupad sa aking tungkulin. Sandaling hindi ko malaman kung saan magsisimula, ngunit ang pinaka hindi malilimutang karanasan ko ay ang pagkakalipat sa aking mga tungkulin na naging dahilan para magkaroon ako ng kaunting kaalaman sa aking likas na pagpapasasa sa kaginhawahan at kaalwanan. Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka kung ano ang naranasan ko. Hayaan mong ilahad ko sa iyo ang lahat tungkol dito. Noong Enero ng taong ito, namahala ako sa gawaing nakabatay sa teksto. Dahil baguhan ako sa tungkulin, hindi pa dalubhasa sa marami sa mga prinsipyo, at hindi marunong makipagtulungan, nag-aral at nagsanay ako kasama ang isang sister na ipinareha sa akin. Madalas, nagkukusa rin akong tingnan ang gawain ng iba't ibang grupo. Kalaunan, ang bawat isa sa mga grupong iyon ay humihingi na ng payo sa marami-rami ding mga katanungan at kinailangan kong sumulat ng mga liham upang magbahagi sa kanila at matugunan ang kanilang mga kalagayan, pati na rin ang mga paglihi sa kanilang gawain. Naging abala ako araw-araw, mula umaga hanggang gabing-gabi na. Sa paglipas ng panahon, sa puso ko ay medyo nagrereklamo ako. Upang malutas ang mga kalagayang ito, kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang ugat ng bawat suliranin at hanapin ang nauugnay na mga salita at mga prinsipyo ng Diyos na nangangailangan ng maraming oras ng pag-iisip. Nakapapagod talaga ito. Ayaw ko na maging balisa ang utak ko sa lahat ng oras, kaya gusto ko sana na hindi magtanong ng magtanong ang mga kapatid. Sa gayon, kahit kaunti ay makapagpapahinga ako. Kalaunan, 2 pang sister ang naging katuwang namin. Tuwang-tuwa ako. Iniisip ko na mababawasan ang trabaho ko dahil dito at hindi ko na kinakailangang mag-alala ng labis o paguri ng labis ang sarili ko. Minsan kapag nakikita ko ang isang kapatid na nasa masamang kalagayan at papababa ang mga resulta ng kanyang trabaho, naiisip ko na dapat makipagbahaginan ako agad sa kanya para malutas ang problema. Ngunit naisip ko rin na hindi ko rin lubusang nauunawaan ang mga problemang ito. Kakailanganin kong mag-ubos ng oras sa pagninilay-nilay at maghanap ng nauugnay na mga salita at mga prinsipyo ng Diyos. Sobra-sobrang abala na iyon. Mas mabuti pang hayaan ko na ang mga sister na katuwang ko ang lumutas sa mga problema. Kaya, hindi ko na sila pinagkaabalahan pa. Sa ganitong paraan, sa tuwing nahaharap ako sa anumang komplikadong suliranin, nayayamot ako at ipinapasa ko ito sa mga sister na katuwang ko upang sila ang lumutas. Nabawasan ang pagdadala ko ng pasanin sa aking mga tungkulin at bawat araw ay sinunod ko lang ang nakagawian na at inasikaso ang pang-araw-araw kong mga gampanin.
Kung mayroon pang dagdag na gawain na itinalaga sa akin o kung mas mahirap ito ng kaunti, maiinis ako. Tumutok lamang ako sa paggawa ng mga simpleng gampanin at hindi nagsikap sa paghahangad ng katotohanan na nagresulta sa hindi ko gaanong pag-usad. Sinabi sa akin ng mga sister na katuwang ko na wala akong pagpapahalaga sa pasanin sa aking tungkulin at pinayuhan nila akong pagnilayan at lutasin ito. Ngunit hindi ko sineryoso ang payo nila. Unti-unti, pahirap ng pahirap para sa akin na makita ng malinaw ang mga problema at madalas ay nakatutulog ako at bumaba ng husto ang kasanayan ko sa gawain. Kalaunan, napansin ng mga leader na wala akong pagpapahalaga sa pasanin sa aking tungkulin at wala akong nakukuhang mga resulta. Kaya natanggal ako. Noon lang ako nagsimulang magnilay sa aking sarili. Isang araw, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang mga taong tamad ay walang anumang nagagawa. Para ibuod ito sa dalawang salita, sila ay walang silbi. Mayroon silang matinding kapansanan. Gaano man kahusay ang kakayahan ng mga taong tamad, paimbabaw lamang iyon. Kahit na may mahusay silang kakayahan, wala itong silbi. Masyado silang tamad. Alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa. At kahit alam nila na may problema, hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ito. At bagamat alam nila kung anong mga paghihirap ang dapat nilang danasin para maging epektibo ang gawain, ayaw nilang tiisin ang mga karapat-dapat na paghihirap na ito. Kaya, hindi sila makapagkamit ng anumang mga katotohanan at hindi sila gumagawa ng anumang tunay na gawain. Ayaw nilang tiisin ang mga paghihirap na dapat tinitiis ng mga tao. Ang alam lamang nila ay magpakasasa sa kaginhawahan, magtamasa ng mga panahon ng kagalakan at paglilibang, at magtamasa ng malaya at maluwag na buhay. Hindi ba't walang silbi sila? Ang mga taong hindi kayang tiisin ang paghihirap ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyong mga palaging nagnanais na mamuhay ng buhay ng isang parasito ay mga taong walang konsensya o katwiran. Mga hayop sila, at ang mga gayong tao ay hindi angkop kahit na gumampan ng trabaho. Dahil hindi nila kayang tiisin ang paghihirap, kahit na kapag gumagampan nga sila ng trabaho, hindi nila ito magawa ng maayos, at kung nais nilang makamit ang katotohanan, mas lalong wala silang pag-asang makamit iyon. Ang isang taong hindi kayang magdusa at hindi nagmamahal sa katotohanan ay isang walang silbi, ni hindi siya kwalipikadong gumampan ng trabaho. Isa siyang hayop na wala ni katiting na pagkatao. Dapat itiwalag ang gayong mga tao. Ito lang ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Noong makita ko ang mga salitang ito ng Diyos, walang silbi, matinding kapansanan, hayop, hindi angkop kahit na gumampan ng trabaho, at hindi karapat-dapat na mabuhay. Tumagos ang mga ito sa aking puso. Naramdaman ko ang pagkasuklam ng Diyos sa mga taong tamad. Itinaas ako ng Diyos at pinakitaan ako ng biyaya na nagbibigay daan sa akin na gampanan ang tungkulin ng isang supervisor upang masanay ako sa paggamit ng katotohanan sa paglutas ng mga problema. Ano man ang kakayanan kong magbahagi at lumutas ng problema, dapat sana ay ginawa ko ng lubos ang aking makakaya. Ito ang responsibilidad na dapat sana ay ginampanan ko.
Ngunit noong nakita ko na masama ang kalagayan ng mga kapatid at papababa ang mga resulta ng kanilang gawain, pakiramdam ko ay masyado itong malaking kaabalahan at nakapapagod lutasin. Kaya ipinasa ko na lang sa ibang tao ang ganitong gawain. Ni hindi ko man lang ginawa ang makakaya ko. Noong harapin ko ang mas maraming komplikadong problema, malinaw na kaya ko naman na lutasin ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng pag-iisip-isip ng mabuti. Ngunit ayaw kong magsikap at magbayad ng halaga. Kaya nagdadahilan ako gaya ng, hindi ko ito nauunawaan o hindi ko alam kung paano ito lutasin bilang katwiran upang ipasa ang mga ito sa mga sister na katuwang ko. Mga simpleng trabaho lamang ang ginagawa ko araw-araw at wala ako ni katiting na responsibilidad sa tungkulin ko at nagpapatianod ako sa bawat araw. Hindi ba ito pagiging parasito sa sambahayan ng Diyos? Naisip ko kung paanong ang ilan sa mga kapatid ay walang mahuhusay na kakayahan. Pero nagagawa pa rin nilang ibuhos ang kanilang puso sa pagganap sa kanilang mga tungkulin at ibigay ang lahat. Kaya katanggap-tanggap sa Diyos ang kanilang saloobin sa kanilang tungkulin. Samantala, hindi naman gayon kahina ang kakayahan ko at nagawa ko namang lutasin ang ilang mga problema. Ngunit lagi kong pinapahalagahan ang laman at nagpapasasa sa kaginhawahan at hindi man lang ako handang gumawa at magtiis ng mga paghihirap sa pagganap sa aking tungkulin. Tunay na wala akong konsensya o katwiran. Paano ako naging angkop maging isang supervisor? Namuhi ang Diyos at nasuklam siya sa saloobin ko sa aking tungkulin. Kung magpapatuloy ito, ni hindi ko magagawa na magtrabaho ng mabuti at maitataboy at maititiwalag lamang ako ng Diyos. Sa pagkatanto nito, nanalangin ako, nakahandang pagnilayan talaga ang aking sarili. Pagkatapos noon, pinagnilayan ko, ano ang ugat ng aking palaging pagpapakasasa sa kaginhawahan at pagtanggi na mag-alala at magtiis ng mga paghihirap. Pagkatapos, nakita ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang naging sandigan ng mga tao para manatiling buhay ay sumisira na sa kanilang puso hanggang sa sila ay maging taksil, duwag at kasuklam-suklam. Hindi lamang sila walang malakas at matibay na pagpapasya, kundi sila rin ay naging ganid, mapagmataas at sutil. Walang-wala silang anumang paninindigan na dumaraig sa sarili at higit pa riyan, wala silang katiting na tapang na iwaksi ang mga paghihigpit ng mga impluwensyang ito ng kadiliman. Ang saloobin at buhay ng mga tao ay bulok na bulok, kaya ang kanilang mga pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos ay napakapangit pa rin. At kahit kapag nagsasalita ang mga tao tungkol sa kanilang mga pananaw sa paniniwala sa Diyos, talagang hindi iyon matitiis pakinggan. Ang lahat ng tao ay duwag, walang kakayahan, kasuklam-suklam at marupok. Wala silang nadaramang pagkasuklam para sa mga puwersa ng kadiliman at wala silang nadaramang pagmamahal para sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang lahat upang maalis ang mga ito. Sapat na ba sa iyo na mamuhay sa ilalim ng impluwensya ni Satanas? May kapayapaan at kagalakan at kaunting makalamang kaginhawahan? Hindi ba't ikaw ang pinakamababa sa lahat ng tao? Wala nang mas hahangal pa kaysa sa mga yaong nakakita sa kaligtasan, ngunit hindi hinangad na makamit ito. Sila ay mga taong nagpapakabusog sa laman at nasisiyahan kay Satanas. Umaasa ka na ang iyong pananalig sa Diyos
ay hindi magsasanhi ng anumang mga hamon o mga kapighatian o ng kahit katiting na paghihirap. Lagi mong hinahabol ang mga bagay na walang halaga at hindi mo pinahahalagahan ang buhay. Sa halip ay inuuna mo ang iyong sariling matataas na kaisipan bago ang katotohanan. Ikaw nga ay walang halaga. Nabubuhay ka na parang isang baboy. Ano nga ba ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga baboy at mga aso? Hindi ba't lahat niyaong hindi naghahabol sa katotohanan at sa halip ay iniibig ang laman ay mga hayop? Ang mga patay ba na walang mga espiritu ay lumalakad na mga bangkay? Gaano na karaming salita ang nasambit sa gitna ninyo? Kaunting trabaho lamang ba ang nagawa sa gitna ninyo? Gaano na karami ang naipagkaloob ko sa inyo? Kaya bakit hindi mo ito nakamit? Ano ang iyong mairereklamo? Hindi ba't wala kang natamo dahil sa iyong labis na pag-ibig sa laman? At hindi ba't dahil ito sa ang iyong mga kaisipan ay masyadong mataas? Hindi ba't dahil ito sa ikaw ay napakahangal? Kung hindi mo kayang matamo ang mga pagpapalang ito, masisisi mo ba ang Diyos sa hindi pagliligtas sa iyo? Ang iyong hinahabol ay ang matamo ang kapayapaan pagkatapos na maniwala sa Diyos, upang ang iyong mga anak ay mailayo sa sakit, upang ang iyong asawang lalaki ay magkaroon ng magandang trabaho, upang ang iyong anak na lalaki ay magkaroon ng mabuting asawang babae, upang ang iyong anak na babae ay makatagpo ng disenteng asawang lalaki, upang ang iyong mga baka at mga kabayo ay makapag-araro ng mahusay, upang magkaroon ng 1 taon ng magandang panahon para sa iyong mga tanim. Ito ang iyong hinahanap. Ang iyong hinahabol ay para mabuhay lamang ng maginhawa, upang walang mga aksidenteng dumating sa iyong pamilya, upang ang hangin ay lampasan ka lamang, upang ang iyong mukha ay hindi mabahira ng dumi, upang ang mga tanim ng iyong pamilya ay hindi bahain, upang ikaw ay hindi maapektuhan ng anumang sakuna, upang mabuhay sa pag-iingat ng Diyos, upang mabuhay sa isang maginhawang tirahan. Ang duwag na kagaya mo na palaging naghahabol sa laman, mayroon ka bang puso? Mayroon ka bang espiritu? Hindi ka ba isang hayop? Ibinibigay ko sa iyo ang tamang daan ng hindi humihingi ng anumang kapalit, gayunman ay hindi ka nagsisikap. Isa ka ba sa mga naniniwala sa Diyos? Ipinagkakaloob ko ang tunay na buhay ng tao sa iyo, gayunman ay hindi ka nagsisikap. Wala ka bang pagkakaiba sa isang baboy o isang aso? Ang mga baboy ay hindi naghahangad ng buhay ng tao, hindi nila hinahangad na maging malinis, at hindi nila nauunawaan kung ano ang buhay. Bawat araw, pagkatapos nilang kumain ng busog, natutulog na sila. Naibigay ko na sa iyo ang tamang daan, gayunman ay hindi mo ito nakamtan. Wala kang pag-aari. Payag ka bang magpatuloy sa ganitong buhay, ang buhay ng isang baboy? Ano nga ba ang kahalagahan ng mga gayong tao na nabubuhay? Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang palagi kong paghahangad sa makalamang kaginhawahan ay dahil sinundan ko ang buhay ay tungkol lamang sa pagkain at pananamit. Maigsi ang buhay, kaya magpakasaya habang kaya. Tratuhin mo ng mabuti ang sarili mo. Magpakasaya ka na ngayon
Bukas ka na mag-alala. Maikli ang buhay. Bakit mo pahihirapan ang sarili mo? At iba pang gayong mga satanikong filosofiya na itinuturing ang pisikal na kaginhawahan bilang pinakadakilang paghahangad sa buhay. Sa ilalim ng kontrol ng mga maling pananaw na ito, palagi kong hinahangad ang kaginhawahan. Iniisip ko na dapat maging mabuti ang mga tao sa sarili nila at huwag masyadong magsikap. Sa aking pagbabalik tanaw, sa bahay ay labis akong pinalayaw ng mga magulang ko mula pagkabata. Ginawa nila ang lahat ng bagay para sa akin, para hindi na ako mag-alala pa kahit sa anong bagay. At lumaki ako na parang isang bulaklak sa isang greenhouse na nasa ilalim ng maingat nilang proteksyon. Dahil sanay ako sa isang komportableng buhay, palagi akong takot na magsikap at pagurin ang sarili ko. Noong nasa kolehiyo ako, nakita ko ang ilang kaklase ko na nagsisikap at nag-aaral hanggang gabi para maghanda sa graduate school. Pero wala akong pakialam dito. Naisip ko, ilang dekada lang ang buhay. Bakit mo masyadong papagurin ang sarili mo? Sapat na ang bachelor's degree. Basta humanap lang ng trabahong hindi masyadong nakakapagod at nagpapasahod ng maganda. Noong dumating ako sa iglesia para gawin ang tungkulin ko, pinanghawakan ko pa rin ang pananaw na ito. Palagi akong nagpapasasa sa kaginhawahan at ayaw kong magbigay ng anumang pagsisikap o pahirapan ang sarili ko. Tuwing nahaharap ako sa mga komplikado o mahihirap na gampanin, ipinapasa ko ang mga ito sa iba. Pipiliin ko ang madadaling gampanin at iiwasan ang mahihirap, kaya napakabagal ng pag-usad ko. Isang malaking karangalan na nilinang ako ng sambahayan ng Diyos para gawin ang isang tungkulin ng pamumuno. Pero hindi ko ito pinahalagahan at palaging sinunod ang aking laman. Kapag nakikita ko ang mga kapatid na nakakadama ng pagkanegatibo at pababa ng pababa ang pagiging epektibo ng gawain, wala akong pakialam at ipinapasa ko pa nga sa iba ang mahihirap na gampanin. Hindi ko talaga tinutupad ang mga responsibilidad ko. Napakamakasarili ko at kasuklam-suklam. Palagi akong nagpapasasa sa kaginhawahan. Pinili ang madadaling tungkulin kaysa sa mahihirap, at tuso at mapanlinlang. Kahit na hindi ako talagang nagsikap, hindi rin naman ako umusad. Lalo akong nahirapang makita ng malinaw ang mga problema at ni hindi ko mapangasiwaan ang dating maayos kong nagagawa. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, "Sino mang mayroon ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng mas sagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin sa kanya." Inisip ko kung paanong ang Diyos ay umaasa na kayang umako ng responsibilidad ng mga nasa hustong gulang, pagtuunan ang mga wastong bagay, at gawin ang kanilang mga tamang tungkulin. Pero nakatuon lamang ang puso ko sa pisikal na kaginhawahan. Pinahalagahan ko ang pisikal na kaalwanan kaysa sa iba pa. Lalo akong nagiging mas malayaw at imoral. Pawala ng pawala ang aking wangis ng pagiging tao sa bawat araw. Hindi ako pwedeng magpatuloy sa maling landas na ito. Kailangan kong hanapin ang katotohanan para lutasin ang tiwaling disposisyon ko at gawin ng tama ang tungkulin ko. Pagkatapos, ay binasa ko pa ang mga salita ng Diyos. Ano ang halaga ng buhay ng isang tao? Ito ba ay para lamang sa pagpapakasasa sa laman tulad ng pagkain, pag-inom, at pagpapakaaliw? Hindi. Kung gayon, ano ito? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin. Upang matupad ang tungkulin ng isang nilikha,
ito man lang ay dapat na makamit ng isang tao sa kanyang buhay. Tama iyan. Sa isang aspekto, ito ay tungkol sa paggampan sa tungkulin ng isang nilikha. Sa isa pa, ito ay tungkol sa paggawa ng lahat ng bagay na saklaw ng iyong abilidad at kapasidad sa abot ng iyong makakaya, kahit umabot man lang sa punto kung saan hindi ka inuusig ng iyong konsensya, kung saan maaaring maging payapa ang konsensya mo at mapatunayang katanggap-tanggap ka sa paningin ng iba. Dagdag pa rito, sa buong buhay mo, saang pamilya ka man isinilang, anuman ang pinag-aralan mo o ang iyong kakayahan, dapat mayroon kang pag-unawa sa mga prinsipyo na dapat maunawaan ng mga tao sa buhay. Halimbawa, anong uri ng landas ang dapat tahakin ng mga tao? Paano sila dapat mamuhay? At paano mamuhay ng makabuluhan? Dapat mong tuklasin kahit kaunti ang tunay na halaga ng buhay. Hindi maaaring ipamuhay ng walang kabuluhan ang buhay na ito, at hindi maaaring pumarito sa mundong ito ang isang tao ng walang kabuluhan. Sa isa pang aspekto, habang nabubuhay ka, dapat mong tuparin ang iyong misyon. Ito ang pinakamahalaga. Hindi ang pagtapos ng isang malaking misyon, tungkulin, o responsibilidad ang pinag-uusapan natin. Pero kahit papaano, dapat may maisakatuparan ka. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na wala sa pagkain, pag-inom, pagpapakasaya, at pagpapasa sa salaman ang halaga ng buhay, kundi nasa pagtupad ng tungkulin ng isang nilikha at pagtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos. Itinalaga ng Diyos na ipanganak ako sa mga huling araw para marinig ang tinig niya at gawin ang tungkulin ko at minsan ang pagkakataon lang ito. Ayaw ng Diyos na magpasasa ako sa kaginhawahan at mamuhay ng isang buhay na hindi maayos. Sinasayang ang buhay ko. Umaasa ang Diyos na kaya kong hangarin ang katotohanan at gawin ng maayos ang tungkulin ko para makamit ko ang isang pagbabago sa disposisyon, maligtas ng Diyos, at maisabuhay ang isang tunay na wangis ng tao. Naiisip ko kung paanong may tendensiya akong hindi tumuon sa buhay pagpasok. Pinasadahan lang ang mga salita ng Diyos. Mababaw ang karanasan ko sa buhay at limitado ang pangunawa ko sa katotohanan. Hindi ko makita ng malinaw ang mga kalagayan at paghihirap ng mga kapatid ko na nagpakita na hindi ko naunawaan ang katotohanan ng aspektong ito. Ito ang panahon kung kailan kailangan kong hanapin at sangkapan ng katotohanan ang sarili ko at kung kaya kong makabuo ng tunay na pagpapahalaga sa pasanin upang hangarin ang katotohanan at hanapin ang mga salita ng Diyos. Mauunawaan ko ang mas maraming katotohanan at mas mabilis na lalago sa buhay. Pero napalampas ko ang napakaraming pagkakataon para makamit ang katotohanan para lamang sa pansamantalang kaginhawahan at pagpapakasaya na humahad lang sa aking buhay pagpasok. Napakarami kong pinagsisisihan sa tungkulin ko. Talagang naging hangal at estupido ako. Ngayon, sa wakas ay napagtanto ko na gaano mang pisikal na kaginhawahan ang maaari kong matamasa. Ito ay magiging pansamantala lamang at walang tunay na halaga. At na kung hindi ko hinanap ng tama ang katotohanan, na palagi akong pabaya sa tungkulin ko at palaging sinusubukang linlangin ang Diyos. Hahantong lang ako sa pagkakabunyag at pagkakatiwalag at magre-resulta iyon sa walang hanggang kaparusahan. At sa puntong iyon, anumang pagsisisi, pagtangis o pagngangalit ng ngipin ay hindi makakatulong. Kalaunan,
Sa aking mga devosyonal, tumuon ako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglutas sa aking pagnanais para sa pagpapasasa sa kaginhawahan at itinala ko ang mga naunawaan ko. Makalipas ang 2 buwan, isinaayos ng supervisor na gawin kong muli ang tungkulin ko at lubos na nagpasalamat ako. Nang malaman kong binigyan ako ng gampanin ng pangangasiwa sa isang iglesia, nagulat ako. Ang iglesyang ito ay may napakaraming baguhan at mga isyu at mangangailangan ng maraming pagsisikap ang paglutas sa mga problemang ito. Pero naisip ko kung paanong dati ay palagi kong sinusubukang iwasan ang mga alalahanin at ipasa sa iba ang mga problema. Ngayon, ang maitalaga para pangasiwaan ang iglesyang ito ay pagbibigay sa akin ng Diyos ng isang pagkakataon. Tinutulutan akong masanay na magbahagi ng katotohanan at lutasin ang mga problema. Lahat ng ito ay para mapunan ang mga pagkukulang ko at kapaki-pakinabang ito para sa aking buhay pagpasok. Kaya, kinuha ko ang gampanin. Noong una, kaya kong aktibong makipagtulungan. Pero pagkatapos ng mangilan-ngilang pakikipagbahaginan, noong hindi masyadong makita ang mga resulta, pinanghinaan ako ng loob. Nadama kong napakahirap nito at nakakapagod. Noong nag-isip ako ng ganito, napagtanto kong isinasaalang-alang ko na naman ang aking sariling mga pisikal na interes. Kaya, kumain at uminom ako ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa kalagayan ko. May isang sipi ng mga salita ng Diyos na talagang umantig sa akin. Sabi ng Diyos, ang mga taong tunay na nananampalataya sa Diyos ay kusang loob na gumaganap ng kanilang mga tungkulin nang hindi kinakalkula ang sarili nilang mga pakinabang at kawalan. Kahit isa ka pang taong naghahangad sa katotohanan, dapat kang umasa sa iyong konsensya at katwiran at talagang magsikap kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Ano ang ibig sabihin ng talagang magsikap? Kung nasisiyahan ka na sa kaunting pagsisikap at pagdanas ng kaunting hirap ng katawan, ngunit hindi mo talaga siniseryoso ang iyong tungkulin o hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo, ito ay wala ng iba kundi pagiging pabasta-basta. Hindi ito tunay na pagsisikap. Ang susi sa pagsisikap ay ibuhos ang puso mo roon. Matakot sa Diyos sa puso mo. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Matakot na maghimagsik laban sa Diyos at masaktan ang Diyos. At dumanas ng anumang paghihirap para magampanan ang iyong tungkulin ng maayos at mapalugod ang Diyos. Kung mayroon kang mapagmahal sa Diyos na puso sa ganitong paraan, magagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kung walang takot sa Diyos sa puso mo, hindi ka magkakaroon ng pasanin kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Hindi ka magkakaroon ng interes doon at hindi mo maiiwasang maging pabasta-basta at iraraos mo lang ang gawain nang walang anumang tunay na epekto na hindi pagganap ng isang tungkulin. Kung tunay kang may nadaramang pasanin at pakiramdam mo ay personal na responsibilidad mo ang pagganap sa iyong tungkulin at na kung hindi ka nararapat na mabuhay at isa kang hayop na magiging marapat ka lamang na matawag na isang tao kung gagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin at kaya mong harapin ang sarili mong konsensya. Kung mayroon kang nadaramang ganitong pasanin, kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, magagawa mo ang lahat ng maingat at magagawa mong hanapin ang katotohanan at gawin ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo. At sa gayon, ay magagawa mong gawin ang tungkulin mo ng maayos at mapalulugod ang Diyos. Kung karapat-dapat ka sa misyong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos,
at sa lahat ng isinakripisyo ng Diyos para sa iyo at sa kanyang mga ekspektasyon mula sa iyo. Kung gayon, ito ay tunay na pagsusumikap. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga taong handa at tapat na gumagawa ng kanilang mga tungkulin ay ang mga tunay na tao ng sambahayan ng Diyos. Hindi nila isinasaalang-alang ang kanilang mga personal na pisikal na interes at nagbabayad sila ng tunay na halaga. Ibinibigay ang sukdulan nilang pagsisikap. Responsable at mapagkakatiwalaan ang gayong mga tao at sila ay mga taong may konsensya at katwiran. Bagamat maaari silang magtiis ng kaunting pisikal na pagdurusa, kaya nilang mapalugod ang Diyos, magkamit ng panloob na kapayapaan at mamuhay ng isang makabuluhang buhay. Sa kabaligtaran, kapag mahirap ang gawain at hindi magaganda ang mga resulta, nadama kong napakahirap at nakakapagod ang gawain, kaya iisipin ko ang sarili kong kaginhawahan at gusto kong umatras. Noong nagpasasa ako sa kaginhawahan, iniwasan ang mahihirap na tungkulin kapalit ng madadali at kumilos ng tuso. Kahit na hindi nagdusa ang katawan ko, nasa kadiliman ang puso ko. Hindi ko madama ang presensya ng Diyos at wala akong kapayapaan o kagalakan. Ayaw ko nang humantong pang muli sa ganoon. Kailangan kong tratuhin ang aking tungkulin ng may isang tapat na puso at kahit gaano pa ang kakayahan kong makipagtulungan, kailangan kong gawin ang pinakamakakaya ko at tuparin ang mga responsibilidad ko. Kaya hinanap ko ang katotohanan at nakipagbahaginan upang tugunan ang mga pananaw at paghihirap ng mga kapatid ko. Pagkatapos ng ilang panahon, may kaunting pag-usad sa gawain at pinasalamatan ko ang Diyos mula sa kaibuturan ng puso ko. Kalaunan, nang naharap ako sa mga bagay-bagay, sadya akong naghimagsik laban sa aking laman. Bagamat maraming gawain ang aasikasuhin bawat araw at wala akong bakanting oras, hindi naman ako nakadama ng pagod. Sa pagsasagawa ng ganito, nadama kong mas malapit ako sa Diyos at nakakita ako ng ilang bagong paraan para makipagtulungan sa tungkulin ko. Nakasumpong ako ng kapayapaan at kaalwanan sa aking puso sa pamamagitan ng pagkilos ng ayon sa mga salita ng Diyos. Okay, tatapusin ko na rito sa ngayon. Marami ka rin bang nakamit sa taon na ito? Huwag kang mag-atubiling sumulat sa akin at ibahagi ang mga nakamit at naunawaan mo. Ang iyong kaibigan, Bailu, 15 ng Oktubre 2023. Hanggang dito na lamang ang liham ng sister. Sana makatulong ito sa inyo. Salamat sa panonood.